Magandang araw mga kabayan, welcome back again sa Pinoy ang Birador. Ngayong araw na to, pag-uusapan natin itong bali-balita na mag-resign na daw si Martin Tambaluslos Romualdez. Magandang balita to mga kababayan. Kasi naiipit na talaga yung kanyang pangalan sa nagrarambulang bato, nag-uumpugang mga bato sa flood control project Anomalies. Kailangan niyang mag-resign. Ipakita sa taong bayan kung totoong malinis siya, magsakripisyo siya. Yan talaga ang dapat na kanyang gagawin. Pero ang bali-balita mga kababayan ay papalitan naman siya ng kanyang kaalyado. Maganda ba kaya ito mga kababayan? Ito, pakinggan natin itong balita, interview kay Congressman Ronaldo Puno ng District 1 ng Antipolo City. Pero bago yan, tulungan nyo naman akong umangat uli mga kababayan, mga kabirador, kasi naka-shadow ban po tayo. Halos isang buwan na po akong naghihirap sa ginagawa sa akin ni YouTube. Naka-shadow ban po tayo mga kababayan. Kaya please, like, share, and subscribe mga kababayan, mga kabirador. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pakihit na rin po ng notification bell para updated kayo sa mga video, mga lives, at mga kaganapan na dito sa ating channel. So ito na mga kababayan, pakinggan natin ha. Pagkatapos ito at magbibigay sa sabayan natin ang ating reaksyon, bibirahin natin ang tudong-tudo. Okay. Totoo ba ang bali-balita na ang susunod na magiging House Speaker ay si Congressman Bogie D? Yan ang rekomendasyon ng ating speaker, si Speaker Martin Romualdez. So, maaaring siya ang maging speaker natin sa Kamara. Starting today, Congressman. Malamang meron kami mga party meetings this morning. Ipa-finalize yung mga planong ganito. Kahapon, pinatawag kami ng ating Speaker Martin Romualdez at sinabihan niya kami na balak niya na magbitiw sa kanyang pwesto ngayong araw na to. So, and then rinikomenda niya sa mga party leaders na kung pwede iboto namin si Deputy Speaker Bogie D at tulungan siya yung rekomendado ni Speaker Martin para sa epektibong pamamahala ng ating Kamara. Ipaki-educate nyo kami, Congressman. Di namin alam yung going zone. Ano po? Paano ba yan? So someone will paki-educate nyo kami, So ayan mga kababayan ha. Yan ang sinabi ni Buhaya, si Buhayang si Ronaldo Puno, na si Romualdez ay mag-resign, bababa sa kanyang pwesto si Romualdez at papalitan ni Representative Buhaya D ng Isabela yata to eh. Parang sa Isabela yata to si Faustino D. Ang tanong mga kababayan, maganda ba kaya ito? Ito ang sagot ko sa tanong na yan. Sapagkat itong ginagawa ni Martin Romualdez, sabi niya magsasakripisyo siya sa usaping ito. Sapagkat nagkakagulo na nga ang both houses, executive, tapos mga taong bayan nagkakagulo na. Ngayon, kahit ngayong mga oras na ito, anong araw ba ngayon? Huwebes. Ngayong araw na ito, Huwebes, alas 11:30 ng umaga, nagkakagulo po sa batasang pambansa. Dahil nga, ang mga taong bayan ay
Grabe na ang sama ng loob dahil sa kagagawan ng gobyerno ito. So, tama ba? Napalitan lang. Para sa akin, hindi talaga tama na kapwa niya, kapartido ang papalit sa kanya. Dapat ang papalit sa kay Martin Romualdez, aka Romualdas, Lulong Tambalulong, Buaya, ay isang independenteng congressman. Sapagkat sa mga nangyayaring ito, mga kabayan, nagkakaroon na nga ng kaguluhan dahil sa flood control anomalies. Iniimbestigahan na nga, ayon sa mag-asawang Diskaya, dalawang mastermind na itinuturo ng mga Diskaya ay itong si Saldico at saka si Romualdez. Si Saldico ay lumayas ng Pilipinas at nagpakita ng picture na siya ay naka-wheelchair na dahil nagkasakit daw o nagsasakit-sakitan lang. Ganyan talaga pag mga buhaya, mga magnanakaw. Para hindi maipit o magipit, nagsasakit-sakitan tulad ng mga nakaraang panahon, di ba? May nakita tayong isang dating opisyal ng gobyerno na nagkaroon din ng problema. Ipinakulong. Ayun, may brace na sa liig. Naka-wheelchair na. Ganyan talaga pag ganyan talaga ang mga mangyayari. So itong si Romualdez, isa sa mga tinuturo talaga na mastermind. Pero sa likod niyan, hindi lang si Romualdez ang mastermind. Mayroon pa talagang mas mataas sa kanya. Ito si Romualdez, sumusunod lang to sa utos sa kanya. Si Saldico ay tuta lang nila. At itong mga congressman na ito, itong mga buhaya na to, ay sunod-sunuran lang sa utos ni Romualdez. Romualdez pala. Kaya, hindi magandang papalitan si Romualdez ng kanyang kapartido sapagkat sa investigasyon, sa tumatakbong investigasyon ngayon, pagtatakpan pa rin yung pangalang Romualdez at Saldico. Katulad na nga lang, napanood ko kahapon ng in-upload ko rin na video kahapon na si DA, Department of Agriculture, Sue Laurel, ay nagsalita doon sa Kongreso sa kanilang pagdepensa ng kanilang budget na isa si Saldico sa humingi ng 3 trailer truck ng mga frozen na isda na ipapamigay sa kanyang 3 kumpanya na nagugustuhan. Nagulat si Ridon dahil siya ang chairperson doon. Nagulat siya. Napaubo. Dahil hindi niya inasahan na itong kanyang kababayan na si Ako Bicol Party List Saldico ay napakalaki pala na ang koneksyon sa mga sindikato dito sa gobyerno. Ngayon, mga kababayan, di ba sa tingin nyo, sa sarili nyo opinion, makakatulong kaya na kakampi ni Romualdez o kakampi ni BBM ang ilalagay dyan sa pwesto o hindi? Sarili nyo opinion ha, mga kabayan ha. Kasi para sa akin, hindi talaga makatulong. Kasi yung unang-una, ayan, nakikita natin. Sa ngayon pa nga lang, pag binabanggit ang pangalang Saldico at Romualdez, parang lumiliko yung takbo ng investigasyon eh. O ayan. Tapos ngayon, papalitan, hindi pwede para sa akin. Hindi pwede. Dapat sa kanila ay ganyan. So mga kababayan, mga kabirador, dapat ang ipapalit sa kanya ay isang independente para magbibigay ng daan, lulugaran, lalawakan ang daanan para matuntun ang direktang target ng investigasyon kung sino ba talaga ang mastermind
sa flood control project anomalies. So ito mga kabayan, pakinggan pa natin itong sinabi ni Puno kung ano pa yung kanyang mga sasabihin. Ating kamera. Ipaki-educate nyo kami, Congressman. Di namin alam yung going zone. Ano po? Paano ba yan? So someone will stand there at the session later and declare that the position of the speakership is vacant, or si speaker mismo mag-aanunsyo na I am resigning from my post as the Speaker of the House? Good as dry food, low in sodium, and Pinatalas-tasan pa. supports complete nutrition. Abot nga yan. Ay, dapat talaga na mag-resign na lang. I-anunsyo na Kung anong plano ni Speaker dyan, ano? It can be either, I guess. But this is a voluntary thing sa panig ni Speaker Martin. In fact, ito pinag-uusapan na to weeks ago. Tuwing nagkikita-kita kami mga party leaders, laging babanggitin ni Speaker Martin na iniisip niya magbitiw na talaga dahil sabi niya masyado na daw ang kontrobersya, na gusto niyang ipagtanggol ang reputasyon ng ating mababang kapuluran. Ipagtanggol. Siyempre, kami naman, kinukumbinsi namin siya na wag talaga, wag siya magbitiw. Dahil, lalong-lalo na dahil dito sa ating panahon ng kaguluhan, hindi maaring maging unstable ang ating kamera. Sige-sige yan, balik-balik, magsasabi na naman siya, kakausapin na naman namin siya. Nung isang linggo, siguro napunta kami sa sinabi niya, siguro baka pwede, payagan niyo na akong bumitiw dito. So, ang ibang mga party leaders sinasabi, the Speaker, kung sa tingin mo talaga na dapat kang tumabi sandali, dahil ang gusto niya kasi, Alvin, ito kasi maraming investigasyon, tapos binanggit pa yung pangalan niya. Sabi niya, baka dapat siguro ay step aside so that maharapin ko ito mga paratang na to, no? And then, hindi maganda yung puro rumor, tapos sasabihin ng tao na ginagamit ko yung posisyon ko para umiwas, no, sa pagsusuri nito. Sabi niya, hindi fair sa camera, and sabi niya, lahat ng ginawa ko naman, sabi niya, para maging successful ang House of Representatives. Kaya hindi naman maganda na dito tayo mapupunta na parang iniiwasan ko pa yung mga pagsisiyasat ng mga committee, ng parating na commission, sabi niya. At ayaw kong isipin ng kahit sino man, sabi niya, na umiiwas ako sa pananagutan. Dahil wala ako talagang dapat ikahiya, at wala naman akong masamang ginagawa, at sa tingin ko, pwede kong ipakita yan sa kung saan mga investigasyon. Ayun, mga kababayan, narinig natin narinig nyo. Matagal na daw. Last week pa, simula ng mapangalanan, mabanggit ang kanyang pangalan doon sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa chairmanship ni Attorney Senator Marcolita, na binanggit yung pangalang Saldico at Martin Romualdez na tumatanggap ng 25% na override. Override o ano yon? Sohol? Sohol ba yan? Tumatanggap pala ng patong. Override pala, tama. Ayun, mga kabayan. Gusto na ni Martin Romualdez na linisin ang kanyang pangalan. O sige, ganito ang gagawin natin. Kung totoo itong sinasabi ni buhayang si Puno, na totoo yun, na ganito yung ganyan naman sinasabi ni Romualdez na gusto niyang pangalan, linisin ang kanyang pangalan, dapat umattend siya sa hearing. Kasi sa pagkakaintindi ko, bakit siya nag-resign? Sa tingin ko lang dahil tatakas na ito. Mayroon na itong mga bahay sa kung saan lupalop ng mundo. May narinig nga akong may bahay na itong
May narinig ako ayon dito sa mga balibalita na parang nakabili na daw ito si Tambaloslos Romualdez ng bahay sa Spain. Itong si ano naman, parang si Maharlika yata yung nagsabi nun eh. Tapos itong Saldi ko naman ay nakabili na rin ng bahay sa Paris, France. Sabi rin ni Maharlika. Kilala nyo si Maharlika, napakalawak ng kanyang napakalawak ng kanyang pinagkukuhanan ng sources ng mga balita. Dapat ipaliwanag ngayon ni Martin Romualdez kung saan ang galing itong kanyang dalawang Gulfstream, aeroplano, private jet, helicopters, yate, tapos 5 billion na halaga ng bahay sa Forbes Park. Gayong kung pagbabasihan lang niya ang kanyang sahod, kahit 10 taon na hindi siya makakabili ng ganyan kalaking ganyan karaming properties. Yung isang private jet niya nagkakahalaga ng naano ko sa balita kanina 8 million dollars. Tapos yung isa, yung GGG yata yun, 550, parang nagkakahalaga ng 35 million dollars. Tapos nakaraang mga taon pa, nabasa ko sa balita na binura kaagad sa dyaryo. Yung kanyang pangalan, nag-donate siya ng $2 million sa Harvard University. Binura kaagad yan sa dyaryo. Hindi na kaagad yung binalita yan. Nawala kaagad. Saan siya kumuha ng ganyang nagpapaaral siya ng kanyang mga anak. Nasa iba't ibang dako ng mundo. Yan ang dapat niya ipaliwanag ngayon. Kung hindi siya talaga, kung gusto niya talagang malinis ang kanyang pangalan, ipaliwanag niya lahat kung bakit nasabi ng mga diskaya na humingi siya ng 25%. Pero ang sabi naman ng mga diskaya, hindi naman talaga personal na sila sabi lang ng kanilang mga tauhan. Congressman Rillo yata ay nagsabi sa kanya na itong 25% para kay speaker. So yun mga kabayan, para sa akin hindi talaga maganda ang kasama nila, kasangga nila, kadikit nila, kapartido nila ang papalit sa kanya. Mas maganda para mabigyang linaw, mabigyang laya ang pag-iimbestiga, papalitan siya ng independent. Na isang independenteng representante ng mamamayang Pilipino sa speakership. At saka dito sa mga sinasabi ni Puno, hindi ako naniniwala dito na matagal ng last week pa siya nag-iisip na bababa. Talagang nakaplano na ito kasi naiipit na rin yung pangalan niya sa mga nag-uumpugang bato sa kontrobersya ng flood control project. Anomalies. Kaya sa takot siguro ni Romualdez, nakapag-isip na mag-resign para makatakas. Para sa sarili kong opinion. So yun lang mga kabayan, maraming salamat. Yung opinion nyo, i-comment nyo lang sa baba. Don't forget to like, share, and subscribe sa Pinoy ang Birador. At pakiclick na rin po ng notification bell para updated kayo sa mga pangyayari at mga balita dito sa ating channel at sa mga reaction pala at balita dito sa ating channel. Tulungan nyo ako muli na mabuhay, makawala sa shadow ban na iginawad sa akin ng YouTube. Maraming salamat.